Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Bumaba mula sa isang magarang sasakyan ang mga lalaking may daladalang mga armas para salakayin ang loob ng asyenda. Wasak ang harapan ng kotseng kanilang sinasakyan dahil nung di sila pinayagang papasukin sa loob ng gate. Wala silang ibang choice kundi ang sapilitang pumasok sa loob para hanapin ang isang tao na pinapakay nila. Halugagin nyo ang bawat sulok ng lugar. Wika ng isang lalaki na tumatayong kapitan sa organisasyong kanilang kinabibilangan. Dalhin nyo sa harap ko ang ulo ng bastardo na yon. Hanggat wala kayong pinapakita sa akin, wala kayong karapatan para huminto. Masusunod, sagot ng kanyang mga kasama bago maghiwa-hiwalay para hanapin ang taong kanilang sadya. Naglabas naman sigarilyo ang kanilang kapitan. Para sana ito sindihan pero nabitawan niya ito bigla nang maramdaman ang pamamanhid ng palad at doon kumawala ang kanyang palahaw. Habang pinagmamasdan ang kamay niyang may butas at mga pulang likido naglalabasan sa tinamaan ng baril. Nagsilapit ang ilan sa kanyang mga kasama upang palibutan at protektahan siya mula sa tao may gawa nito sa kanya. Anak nang, sinong may gawa nito? Nanggagalaiting tanong ng lalaki habang palingon-lingon sa kanyang kinatatayuan. At mula sa isang malaking pintuan ng hasyenda, lumabas si Rafael kasunod si Arthur na naglalakad patungo sa kanila. Wala itong dalang kahit anong armas at tila hindi na tinag nung tutukan sila ng baril naman nangihimasok sa lugar nila. Napakagandang pagbati naman ang ginawa nyo dito sa teritoryo ko, ani Rafael na hindi makita ng kahit nanong emosyon sa kanyang mukha. Kaya sana nagustuhan mo rin ang pagsalubong na ginawa namin sa kamay mo. Lalong namula ang mukha ng lalaking ito pero imbis na ipakitang naapektuhan siya, nagpakawala lang siya ng mapanuyang tawa. Ibang klase talaga ang mga Garcia. Wala kayong katulad. Anito at gamit ang mata, nilibot niya ang tingin ng buong hasyenda. At doon nakita ang ibang miyembro ng Garcia clan na nakabangring sa susunod nilang hakbang. May mga kanya-kanya itong pwesto sa bawat palapag, habang may nakatutok na armas kung saan sila nakatayo. Bantay sarado sila dahil sila nasa teritoryo ng kalaban. At anong dahilan nyo at naparito kayo? Tanong ni Rafael sa kabinaling ang tingin sa gate sa labas na ngayon ay wasak na wasak. Nagawa nyo pang manira para lang makapasok dito sa loob? Kung ganoon, umaasa ako na mabigyan nyo ako ng magandang rason para mapag-isipan ko ang gagawin sa inyo. Ilabas mo si Richard. Agad na tugon nito nang hindi inaalis ang mga tingin sa mga mata ni Rafael. Maayos kaming lalabas dito at walang dadanak na dugo kung ibibigay mo ang taong hinahanap namin. Wala dito ang taong pake nyo. Makakaalis na kayo. At sa tingin mo, maniniwala kami sa iyo? Pabalang nitong sagot. Garcia, hindi kami pupunta rito kung alam naming walang tao sa teritoryo mo. Alam naming humingi na siya ng proteksyon mula sa iyo. Kaya naman, wag mo na siyang pagtakpan pa. Tinanggihan ko siya. Putol ni Rafael dito. Kaya naman, makakalis na kayo dahil wala ang taong yun dito. Wala na kaming connection pa sa kanya, kaya kung may problema kayo kay Uncle, labas na kami sa bagay na yon.
Gumuhit ang gulat sa mukha ng lalaki. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig dahil tila walang pakialam ang mga Garcia sa kanilang kadugo na pinaghahanap ngayon. Nagtatago ito mula sa kanila at kung sino pa yung taong pinaghihinalaan nilang tutulong kay Richard, iyon pa pala ang walang pakialam sa sitwasyon na ito. Kung ganoon, oras na matunto namin si Richard, ibibigay namin sa iyo ang katawan niya, sa amin ang ulo niya. Nakangising wika nito na inimoy nakikipagnegosasyon. Walang problema, sagot ni Rafael na lalong kinalawak ng ngiti ng taong ito. Sininyasan niya ang kanyang mga kasama na ibaba ang armas nila. Gaya ng sinabi mo, labas na kayo sa kung anong problema ni Richard. Kaya huwag kang magtatangka makialam dito, Garcia. Marunong ako tumupad sa usapan, aniya. Ilang segundo pa ang tinagal bago mapagpasya ng mga ito ang umatras. Tahimik silang bumalik sa sakyan para umalis sa asyenda. Boss, wala ka bang ipag-uutos? Tanong ni Arthur kay Rafael, pero hindi siya nito kinibo. Nanatili ang mga tingin nito sa sakyan na paalis sa teritoryo nila. Ang daming tumatakbo sa kanyang isip. Ngunit mas pinili niya muna ang manahimik. Mama, bakit po tayo nasa baba ng palasyo? Tanong ni Amanda sa kanyang ina, na hindi pa rin umaayos ang pakiramdam hanggang ngayon. Hindi siya nakapagpahinga ng tuloy-tuloy dahil sa di naasang bisita na bumulabog sa asyenda. Amanda, iha, tara muna dito. Hayaan muna natin magpahinga ang inyong mama. Anima ng Linda saka hinila si Amanda para ilayo kay Sophia na nakahiga na ngayon sa sopa. Narito sila ngayon sa basement upang magtago dahil sa sirenang bumulabog sa kanila kanina. Wala silang ideya kung ano nangyayari sa labas. Kaya naman, kabado pa ang lahat sa posibleng gulo na naman na mangyayari. Hindi ito ang unang pagkakataon na sila'y magtago sa basement, maliban sa dalawa, sina Sophia at saka si Amanda. Bumangon si Sophia mula sa pagkakahiga sa sopa. Hindi siya mapalagay hanggat hindi nalalaman kung ano ang balita sa labas. Wala silang naririnig na kahit anong ingay, pero hindi pa rin siya mapanatag. Ito ang isa sa mga rason kung bakit hindi niya gustong manatili sa puder ni Rafael. Dahil maaari silang madamay sa gulo na wala namang kinalaman sa kanila. Hindi ito ang gusto niyang buhay para kay Amanda. Senyora, saan po kayo pupunta? Tanong ng isang kasambahay na makitang tumayo si Sophia. Hindi ito sumagot at naglakad patungo sa hagdan pero biglang may humawak sa kamay niya. Mama, pupunta po ba kayo kay Papa? Sasama po ako, ani Amanda na kanina pa inip na inip dito sa loob. Hindi pwede anak, delikado sa labas. Tumingin siya kay Manang Linda upang sinyasan na ilayo sa kanya ang bata. Pero nagpumiglas ito at hindi bumitaw sa kamay ng kanyang ina. Nagwawala ito at pinapalo ang lahat na nagtataka lumapit para kuhanin siya. Ang ingay naman. Natigil ang komosyon nang marinig ang boses ni Danica na galing sa itaas ng hagdan. Pababa ito sa kanila na salubong ang kilay habang nakatingin kay Amanda na panay ang pag-aalboroto. Ano pa't nagtago kayo kung mag-iingay lang pala kayo dito? Danica, pagtawag ni Sophia dito. Ano ang nangyayari sa labas? White flag, kaswal nitong sagot saka nagpatuloy sa pagbaba ng hagdan. Pwede na kayong lumabas. Natahimik ang lahat. Hindi alam kung maniniwala sa sinabi ni Danica dahil kung pagbabase ng ekspresyon ng mukha nito, parang wala lang sa kanya ang sitwasyon ngayon. Oh, bakit parang di kayo naniniwala sa sinabi ko? Mukha ba akong nakikipagbiruan? Taas kilay na tanong ni Danica nang mapansin ang pananahimik ng mga tao sa basement. Bahala kayo. Mabulo kayo dito, kaya hintay. Papa! Masiglang wika ni Amanda na makita ang kanyang ama na bumababa ng hagdan. Nagtatakbo ito palapit kay Rafael saka ito sinulubong ng mahigpit na yakap. Doon nakahingaan ng maluwag ang lahat na makita na wala na kahit na anong galos ito sa katawan.
Nakuha pa nitong ngumiti sa anak, kaya napanatag lalo ang kalooban nila maliban kay Sophia. Mag-usap tayo mamaya, aniya. Nag-uusap na tayo. Bilang isang magulang ni Amanda. Seryosong wika niya at nakuha naman agad ni Rafael ang ibig nitong sabihin. May idea na siya tungkol sa ng pag-uusapan nila at nakahanda na rin ang isasagot niya kay Sophia. Pumunta ka na lang sa opisina ko mamaya. Hindi na niya naituloy ang balak sabihin na mabilis kumilos ang kamay niya upang muling saluhin si Sophia na nawala na naman ng malay. Sa pagkakataong ito, hindi na niya naimulat ang mata dahil tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Pumasok si Arthur sa opisina ni Rafael. Dala ang isang balita na inuutos na alamin niya. Nilapag niya ang isang folder sa mesa nito na naglalaman ng informasyon patungkol sa mga taong sumugod kaninang umaga. Unang buklat pa lang ni Rafael, bumungad sa kanya ang litrato ng isang lalaki at ilang mga detalye patungkol sa taong ito. Isa siya sa mga bagong kapitan ng Rivera Clan, si Marwel de Torres. Ani Arthur patukoy sa isang lalaki na nanghimasok sa asyenda kanina. Ayon sa mga nakalap ko, ang asawa at kanyang nag-iisang anak ay namatay nung may nangyaring shootout sa plaza na kinasangkutan ni na Uncle. Ilang taon na ang nakakaraan. Sinubukan niya maghiganti noon pero wala siyang napala at na-frame up lang kaya sa presinto siya bumagsak. Ilang taon na rin siya nanatili sa kulungan hanggang sa lumabas siya noong nakaraang taon, naging membro na siya ng Rivera Clan. Patuloy na hinlungkat ni Rafael ang mga papel na naglalahad ng ilang detalye sa Rivera Clan. Matagal na rin simula nung huli siyang nakipag-ugnayan sa mga Rivera at di niya akalaing magkakaroon sila ulit ng pagtatagpo sa ganitong sitwasyon. Anong balita kay Uncle? Tanong ni Rafael saka isinara ang kanyang binabasa. Natuntun mo ba kung saan siya nagtatago? Dismayado itong umiling. Wala ring alam ang asawa niya. Nagpaalam lang daw ito may pupuntan saglit pero hindi na siya bumalik. Ibig mo bang sabihin, iniwanan niya ang mag-iinan niya? Mukhang gano'n na nga. Ani Arthur saka inilabas ang cellphone niya para ipakita ang isang kuha ng CCTV camera mula sa lugar kung saan nakatira ang mag-anak. Makikita dito ang pag-alis niya ng madaling araw gamit ang kotse nila. Kung titingnan, mukha lang siya mag-isa pero makikita sa kabilang bintana mayroon pang isang tao sa loob. Nilakahan ni Rafael ang screen ng cellphone at doon niya nakumpirma ang sinasabi ni Arthur. Malinaw na may iba pang tao bukod kay Richard sa loob ng sasakyan dahil dalawa ang anino na nakikita nila. Pero ang tanong, sino ito? Dalawa lang ang nakikita kong posibleng dahilan kung bakit hindi makita si Uncle. Ani Arthur. Iningat ni Rafael ang tingin sa kaniya. Hudyat na kailangan niyang ibahagi ang teoryang nasa isip niya. Hindi niya iiwanan ang mag-iinan niya ng ganoon lang. Kaya sa palagay ko, may ibang taong dumukot sa kanya. Posible. Pagsang-ayon nito. Pero kita naman na siya nagmamani ng sakyan. Kaya malaki rin ang posibilidad na may iba siyang taong nilapitan. Sophia, anak, isa ka ng ganap na dalaga sa linggong ito. Anong gusto mong regalo sa birthday mo? Tanong ng isang matandang lalaki habang abala sa pagluluto ng paborito nilang ulam tuwing linggo. Ang adobong sitaw. Gusto mo ba ng bagong cellphone? Iyong nauuso ngayon? Wag na po papa. Ang mahal kaya nun. Aniya sa ama habang naglalagay ng mga pinggan sa mesa sa kanilang kusina. Ayos na po ako sa cellphone ko ngayon. Gumagana naman, saka malinaw po ang camera. Okay na po ako dito. Wag na po kayong gumastos. Naku, ganoon ba? Sayang naman pala ang binili ko kung di tatanggapin ng anak ko. Bakas ang paghinayang sa boses nito, saka pinatay ang kalan, hudyat na tapos na ang pagluluto niya ng ulam. Naglakad ito patungo sa sala at kinuha ang isang paper bag. Paano yan? Nakabili na ako ng panregalo sa'yo. Sayang naman kung di mo tatanggapin ito.
Nanlaki ang mata ni Sophia at patakbong lumapit sa ama. "Seryoso ba kayo, Papa? Bumili po kayo?" Ngumiti ito sa kanya saka inalayo ang paper bag. "Akala ko ba ayaw mo?" "Hindi naman po sa ayaw ko. Ang sa akin lang, wag na kayo gumastos. Kasi mahal. Alam ko bang mahal ang ganyang klase ng phone." Paliwanag niya saka hinablot ang paper bag na hawak ng kanyang ama. "Pero dahil nakabili na po pala kayo, aba, hindi ko na po tatanggihan yan, Papa. Masama pong tumanggi sa grasya." Sabik na binuksan ni Sophia ang paper bag na kinuha niya sa kanyang ama. At laking pagtataka niya na makitang wala naman itong laman kundi mga bubble wrap. "Ang sabi ko, nakabili na ako ng pambalot," paliwanag ng ama. "Wala naman akong sinabing nakabili na ako ng cellphone." "Papa naman." Bakas ang pagkadismaya sa mukha ni Sophia nang marinig iyon, pero di maiwasang matawa dahil muli nanilang na naman siya ng kanyang ama. Nagising si Sophia mula sa isang magandang panaginip. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib at ang luhang kumakawala sa kanyang magkabilang mata. Ngayon niya lang ulit na panaginipan ang namayapang ama at hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit siya naiiyak, gayong maganda naman ang nakita niya. "Papa!" Tila lalong naiyak si Sophia nang tawagin ng ama. Ilang taon na nakalipas pero parang di pa rin kayang tanggapin ni Sophia ang biglaang pagkawala ng kanyang ama. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang kanilang huling pagkikita dahil nag-away pa sila nung araw na yun. Wala siyang kamalay-malay na iyon na pala ang kanilang huling pag-uusap. Kaya mabigat pa rin sa loob niya ang pagkawala ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang tinagal bago siya mahimasmasan at magpasya na bumangon sa kama. Napatingin siya sa orasan na nakasabit sa dingding at nakitang 9:00 na ng gabi. "Senyora, gising na pala kayo." Napatingin siya sa pintuan nang marinig ang boses ni Manang Linda. May dala itong isang tray na naglalaman ng pagkain at saka inumin na nilipag muna sa isang mesa sa gilid niya. "Kumusta ang pakiramdam nyo? Maghapon kayong walang kain kaya ito. Dilanan ko na kayo sa kwarto niyo." "Salamat po. Pero nasaan po si Amanda?" tanong ni Sophia nang mapansing tahimik ang silid. "Naku, naroroon kasama ang kanyang ama. Kanina pa siya nagbabantay sa'yo simula nung mawalan ka ng malay. Nainip siya kaya naglaro muna. Pero nung manawa, ang senyor naman ang kinulit niya." Tugon ni Manang Linda. "Ilang oras din ang naging tulog mo ngayong araw. Bawing-bawi na ba?" Ngumiti siya saka tininan ang pagkain na dala ni Manang Linda. "Ano po bang dinala niyong pagkain?" "Adobong sitaw." Nang marinig iyon ni Sophia, muling nanumbalik ang kirot sa kanyang dibdib. Napansin ni Manang Linda ang pagbabago ng ekspresyon nito kaya di niya ito muna inabot ang tray. "Ayaw mo ba nito? Ipagluluto na lang kita ng bago." "Ah, hindi po. Okay lang po ako sa ulam. May naalala lang po ako." Aniya saka pinasuyo ang tray na inabot sa kaniya. Kagagaling na niya sa iyak kanina pero nag-iinit na naman ang gilid ng kanyang mga mata. "Si Papa, ginising lang ako para kumain ito." "Bakit? Dumalaw ba sa panaginip mo ang papa mo?" Tumango si Sophia at sinimulang kumain sa pagbabaka sakaling umurong ang luha niya. Pero bumagsak ito at nagtuloy-tuloy pa nang maramdaman ang marahang pagtapik sa balikat niya ni Manang Linda. Wala siyang nagawa kundi ilabas ang bigat sa loob na mukhang hindi na yata mawawala sa kaniya. Hindi niya gustong umiyak pero tinatraidor siya ng sarili niya. Tahimik na pinanonood ni Rafael ang kanyang anak na abala sa pagbuo ng kanyang dollhouse na binili nilang dalawa. Hindi ito nagpapatulong sa kanya dahil naisipakita ni Amanda na kaya niya mag-isa na walang tulong ng iba. Malaki ang dollhouse at duda siyang matatapos ito ng anak ngayong araw dahil ilang beses na itong natutumba at nasasagi ng gumagawa. Binaba ni Rafael
ang tingin sa Barbie na hawak niya. Ito ang magsisilbing tao sa loob ng bahay. Pero mukhang wala itong matutuluyan ngayong gabi. Papa, ayoko na nito. Nakabusangot na wika ni Amanda na muling magkalaglag yung ilang gamit sa loob ng dollhouse. Nagtatakbo ito palapit sa kaniya. Gusto ko po yung baril-barilan, Papa. Natigilan si Rafael. Hindi niya makuhang ngumiti sa anak na kagaya ng lagi niyang ginagawa sa tuwing sila'y magkasama. Hindi rin laro para sa mga bata, anak. Mahinahong sagot niya saka inabot kay Amanda ang larong hawak. Ituloy mo ang bahay na binubuo mo. Wala siyang matutulugan ngayon dahil hindi mo pa ginagawa ang kwarto niya. Eddie, tabi na lang po kami mamaya. Aniya saka kinorting check ang dalawang daliri na parang isang baril at saka itinutok sa noo ni Rafael. Beng, Papa, taya po kayo. Amanda, seryosong tawag ni Rafael saka inilis sa noo niya ang daliri ng anak. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo kanina na huwag mong gagayahin yon? Hindi yun laro para sa mga bata. Magagalit ang papa sa iyo kung uulitin mo yon. Ngumuso ito. Eh di ba po, may laruan ako na kagaya ng inyo, Papa? Binili po natin sa mall nung umalis tayong dalawa. Lalo na konsensya si Rafael. Gusto niyang saktan ang sarili dahil sa pagkakamali niya at sa mga sandaling ito, bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Sofia. Sa nangyari, tila pinamukha lang sa kanya ng tadhana na tama si Sofia, habang mali naman ang pinaglalaban niya. Hanggang kailan ililihim ni Rafael ang buhay na meron siya sa kanilang anak na si Amanda? Ano ang mga sakripisyo niyang gagawin para maprotektahan ang buhay nila? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay ni Sofia at ni Amanda? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!